natagpo sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang Magandang umaga po, Panginoon naming Jesus na makapangyarihan sa lahat. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Tulungan mo po kami maging karapat-dapat sa pagharap namin sa iyo. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral ngayong araw na ito. Salamat po sa lahat ng mga bumubuo na Sunday with B-Boy. Pagpalain mo po silang pagpatuloy. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Jingle bells, jingle all the way. Hi kids! Nararamdaman niyo na ba ang lamig ng simoy ng hangin? Na-excite na ako dahil malapit na ang Christmas. Kayo ba mga bata? Excited na rin ba kayo? Ilang araw na lang bago magpasko. Ano ba ang Christmas? Ang Christmas ay isang special holiday kung saan pinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesus. Sa December, kikwento namin sa inyo ito. Kaya abangan ninyo ha! Pero dahil excited na ako, mamaya mag-artwork tayo ng mga palamuti na maaari nating gamitin at isabit sa Christmas tree or i-design natin sa ating mga bahay.
lahat ng iyan, narito ang ating mga kaibigan mula sa Tumala upang tulungan tayo sa pagbigkas ng memory verse sa Sunday. Pagkatapos naman ay kakanta sila at sasayaw. Sabayan ninyo sila ha! Samahan niyo kami sa pagbigkas ng ating memory verse ngayong araw na ito. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa mga awit kabanata 34 talata 17. Agad inilihid daig na matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Mga awit kabanata 34 talata 17. Nakuha niyo ba mga bata? Tara ulitin natin. Mga awit kabanata 34 talata 17. Agad inilihid daig na matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Mga awit kabanata 34 talata 17. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Ang galing naman talaga ng mga kaibigan natin mula sa Tumala. Sana nakasabay kayo sa kanilang pagsayaw, pati na rin sa pagkanta. Bigkasin niyo rin ang memory verse sa inyong mga tahanan ha! O nga pala mga bata, merong contest na gagawin ang CE Department sa darating na December. Yung artwork na gagawin natin ngayon ang inyong gagamitin para sa contest. Galingan ninyo ha! Paggawa ng mga palamuti. Tapos mag-send kayo ng picture kasama ang finished product, pati na rin habang kayo ay gumagawa ng artwork. I-announce ang winners bago dumating ang Pasko. Nakita ko, may papremyo raw. Ang galing! Kaya sali kayo ha! Isali rin ninyo ang mga kaibigan ninyo. Ito na si Ate Anarica para sa ating artwork. Hi kids! Kumakain ba kayo ng gulay? Alam niyo ba yung pechay? Hawak ni ate yung mula sa pechay na niluto kanina. At dahil patapon na at di na yung gagamitin, alam ko na, kumuha tayo ng acrylic paint. Ayan. So, ang color theme natin for today ay red, pink, and yellow. At itetesting natin yun gamit yung pechay. Alam niyo kung paano natin siya gagamitin? We will use it as a paint stamp. So, ayan, sinubukan ni ate gamitin yung 3 colors agad.
So, para mas spread evenly, kumuha si ate ng brush and water para hindi sobrang kapal. Ayan. Ini-spread natin ng maayos yung paint. At testingin natin sa scratch paper. Oh, nakikita nyo ba yan? Para siyang rose. Okay kids, enjoy nyo lang yung process ha. Ayan, okay na ata ang ating practice. Ngayon, may takip ba kayo ng gravy? Ayan, dapat ganyan yung itsura niya. Susubukan naman natin i-stamp doon sa takip ng gravy. Ulitin natin yung stamping process at pag-eksperimentohan natin yung magagawa natin. Basta kids, enjoy ah! Pagtapos lagyan ni ate, ayan, in-stamp na natin. Diin. Isa pa, pwede pa yan. Ikaw ang may hawak ng tools, kaya ikaw ang bahala kung gaano karaming beses mo siya i-stamp. Basta ba makuha mo na yung gusto mong itsura. Ayan, at dahil acrylic paint ito, isasantabi muna natin siya para matuyo. Kunin natin ang 2 pang takip ng gravy. Ano kaya pwedeng gawin? Ito na, pictures! Ginupit ni ate ng pabilog para pantay dun sa takip ng gravy. Ayan, yan si ate nung maliit at ang kanyang mommy na si Tita Susan. Marami sigurong nakakakilala sa inyo kay Mama. Pero anyway, ididikit na muna natin to gamit ang clear tape or scotch tape. Ayan, nakikita nyo si ate, dinidikit niya na maigi. Dinamihan ko yung tape na nilagay ko para takip na takip o covered lahat. Ginupit ko rin yung mga lumilitaw na excess o sobra para maganda tignan. At pagtapos, kumuha si ate ng red marker para mag-draw ng mini hearts. Para cute, syempre. At saka ginamit ko rin to para maggawa ng dots sa gilid as markers para sa mga ididikit natin mamaya. Ipapakita ko kung ano yon. Kaya stay tuned ha! Ngayon, ito naman si Ate Narika kasama ang kanyang papa, si Tito Eric. Ulitin lang natin yung pagdikit na process gamit yung scotch tape. Ayan. O diba, ang elegant tignan? Kuhain ulit natin yung red marker para sa pag-draw ng mini hearts at ng guideline markers para sa ididikit natin mamaya. The red dots will serve as a guide for spacing. At dahil may natira na paint sa paintbrush ni ate kanina, mahalaga na gamitin pa natin to, wag natin sayangin o hayaang matuyo. O ayan, tingnan nyo ang ganda. Net aside muna ni ate yung 2 para matuyo yung paint at kinuha ni ate itong may flower para lagyan ng marker. Maganda kasi na parang may definition siya. At dahil medyo hindi pa tuyo yung ibang parts, inuntian muna ni ate yung paglagay. Ayan, nakikita nyo na ba yung parang rose? So, isa't aside muna natin yan at kunin natin yung 2. Check nyo kung tuyo na ah. Ngayon, ay didikitan na natin siya ng sequence! Yay! Gumamit si ate ng 2 colors which is gold and bronze. Pwede kayong gumamit ng kahit anong beads na hindi nyo na ginagamit o kaya kahit anong grains dyan sa bahay na makikita nyo. Pwede ding glitters kung marunong kayo pero dapat may gabay. Ngayon, imbis na kinakamay ni ate, gumamit na siya ng tsanay para mabilis. At saka sinasawsaw ko yung sequence sa glue habang ginagawa ko yan. Maaari ngang direkta nyo ng patakan ng glue yung lalagyan yung part. Kagaya ng gagawin ni ate mamaya. Pero sa ngayon, kinakompleta natin ang sequence para maganda. Dapat din maging patient kayo sa paggawa para mas maganda ang maging output ninyo. Pag nakompleto nyo na yung gold sequence, mamaya ay didikitan naman natin ito ng bronze. Ngayon, dahil tuyo na yung rose, minarkahan na natin siya ng black markers. O diba, mas nakikita nyo na yung definition niya. Retouch ko pa ng onting paint para mas maganda. Kaya rin pag may napansin din kayo sa gawa nyo na kulang, pwede nyo ring i-retouch yun. Ngayon, ito naman yung sinasabi ni ate, direkta niya nang nilagyan ng glue yung takip. Kasi isang kulay lang yung ginamit ni ate dito na sequence, which is color bronze. Na-enjoy ni ate yung pagdidikit at sana kayo din. Kumpletuhin natin yung gilid ha, at saka make sure na walang bungi. Again, make sure na well placed and kompleto siya. At saka patuyuin ng maigi after. Ayan! Wow! Yan ang itsura, diba? Ang ganda. Ngayon, para masabit natin siya, kumuha si ate ng magandang ribbon. Kumapit muna ako ng ribbon para dun sa pantali niya na ay didikit natin like this. Hold it with your hand and then kumuha kayo ng scotch tape. Make sure na yung pandikit na part ay ididikit nyo sa takip ng gravy like this. Yan. Cute! Mukha siyang mini gold medal.
And ulitin natin sa ibang takip ng gravy. Ngayon, lagyan natin siya ng buntot with 2 pieces of ribbon. Magiging ganyan yung itsura niya. At ulitin natin yun sa dalawang takip ng gravy. I-secure natin ng maigi gamit ulit yung tape. At itabi na natin dahil may second craft tayo. Naalala niyo yung stamping? Uulitin natin yun. And we will try to do it here sa ating paperboard or folder. We use the same 3 colors kanina. At dahil na-enjoy ni ating stamping, dumami. Pero ito lang yung gagamitin natin. Ayan. So may isa na tayo at papatuyin natin siya. Ngayon, mag-handprint naman tayo using the same paint. At dahil marami pang red paint sa palette ko kanina, yun yung ginamit ni ate. At dinagdagan na lang ni ate ng yellow yung kanyang kamay. At in-stamp niya na. At dahil medyo hindi pa dumikit lahat, pwede niyong i-retry. Ngayon, mas maraming dilaw. Ayan. Ganda, diba? Sakto na wala masyado yung gitna dahil mamaya makikita niya kung bakit. Sa ngayon, gumamit muna si ate ng cotton buds para yun naman yung pang-stamp niya using green paint. Nakikita niyo ba na para siyang mga dahon? Tinubuan ng halaman ng aking kamay. Ngayon, nilagyan ni ate ng yellow para mas maganda yung effect ng halaman natin. At ganun din gagawin natin sa rose na ginawa natin kanina. And then kumuha si ate ng light marker para maborderan yung kamay ko. O diba? Ang ganda ng effect? At dahil hindi pa tuyo, iset aside muna natin yan. At kumuha muna tayo ng Christmas wreath. Alam niyo ba yon? Yun yung madalas nating nakikitang palamuti sa pinto tuwing Pasko. Dahil kailangan din matuyo yun, kumuha muna tayo ng CD. Ito yung pangatlong art craft natin. Using the same red marker, nag-design si ate ng mga patterns, which you can also do randomly. Kagaya nito, random siya pero may unity naman. And then ate use a dark permanent marker para magkaroon ng borders. At dahil may paint pa tayo, pinaintan din ni ate, which you can also do. Basta light lang para hindi matakpan yung din drawing nyo. Like that, oh. At may hinanda pa si ate na 2 CD para drawingan natin, just like this. Random ulit yung pag-drawing ni ate. You can draw anything you want na maisip ninyo. Just like this. Nagsiscribble nga lang si ate, oh. At dahil may green paint pa ako, nilagyan ko na lang ng dahon-dahon din siya. Ayan, oh. Oh, diba? And for the last CD, naisipan ko lagyan ng hearts. At kung anumang pattern ang pwede kong magawa from there. Ayan. You can also try to experiment throughout this process. And ulitin ni ate, enjoy the process and be patient. At dahil walang undo button sa paggawa ng traditional arts, inisipan na lang ni ate ng paraan paano niya mareremedyohan yung mga hindi kaaya-ayang parts. So, gumamit na lang si ate ng light marker para mas maganda yung effect. Tsaka naisipan ko parang lagyan siya ng snow effect using that marker. O, diba? Mayroon tayong light bulb moment doon. Now, going back sa mga pinaint natin kanina, dahil tuyo na siya, susulatan na natin siya. You can write any message you want, especially about Christmas dahil about Christmas itong ating ornaments. Pinansulat ni ate yung black marker and then yung pinang-effect niya ay yung light marker para mas mag-pop yung text. Ngayon, ito naman ang susulatan natin. Naaalala niyo ba yung kamay ni Jesus? When he was risen, nagkaroon ng butas yung kanyang palad. Which is accidentally similar sa nagawa nating kamay, kaya nilagyan ni ate ng heart yung gitna ng palad. Babasa niyo ba yung nakasulat? Gandahan ninyo yung pagkasulat nyo ha, para yung mga titingin sa ornament ninyo maintindihan. Ayan, gumamit ulit si ate ng light marker para mas mag-pop yung text. And then, i-retouch natin yung text para mas maganda. Tsaka natin siya gugupitin. Make sure to leave extra space para maganda. We currently
don't have any Christmas tree. Pero dahil may grills kami, dun ko na lang sinabit yung ornaments ko. Kayo, yung magagawa ninyo, pwede nyo isabit sa Christmas tree nyo. Ang gaganda, di ba? Hi kids! Did you enjoy making arts and crafts? Tandaan! Although lagi tayo nakakakita ng mga kumukutitap o kumikinang ng mga decorations tuwing Pasko, we should always remember that the reason for this season is Jesus Christ. Ayan! Ang galing naman talaga ni Ate Anabika. Salamat po sa pagtuturo sa amin. Oh, mga bata, huwag niyong kalilimutan magpasa ng picture kay Ate Tita ha. Malay niyo, kayo na ang manalo. Tandaan mga bata na si Jesus ang reason for the season. Sana makasama namin kayo sa mga susunod pa na episodes ng Sundays with B-Boy. Hanggang sa muli! Paalam! Maraming salamat po sa natapos namin pag-aaral tungkol sa iyong salita. Tulungan mo po kami upang maisabuhay namin ang aming mga natutunan at maging gabay namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ay aming naging manggagamot. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Another Sunday, another day po na papapurihan natin at pasasalamatan ng ating Panginoon. Ngayong pong araw na to is last Sunday of the month at ang sunod natin is December na, magpapasko na. But even though we are in this kind of situation at whatever situation yung meron tayo at challenges na fini-face ng bawat isa sa atin, huwag po nating kakalimutan na mahal tayo ng Panginoon, na He is always be with us at lagi nating kasama siya sa every step ng buhay natin. So ngayon, samahan niyo po ako na purihan at pasalamatan siya. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy, come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. His open arms. For God so loved the world that
forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Bring all your failures, bring your addictions. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting. God so loved the world. I'm standing at your door. My heart is calling yours. Come fall into my arms. You're weary from it all, been running for too long. I'm here to bring you home. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the waters, dancing on the waves. Look up and lift your eyes. The future's open wide. I have great plans for you.
star into flames, so you will remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I sing. This is my song for you. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the waters, dancing on the waves. We'll be walking on the waters, dancing on the waves. We'll be walking on the waters, dancing on the waves. Lord, maraming pong salamat, Father, for being with us, Panginoon. Na lagi ka namin kasama every step of the way, Panginoon. Yung pagmamahal, Panginoon, na patuloy mong pinaparamdam sa amin every day of our lives, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Oh, what love, how can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. The curse and love do not fight. 1,000 men you'll crucify. As crimson stains that fill your mind, you look upon with me the light. Thrown to cross, you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your mind. You look upon me with the light. Oh, what love, how can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Death gives way to glorious light, and tears away the chains that bind. No sons and daughters in your eyes, you look upon us with delight. You look upon us with delight. You look upon us with delight. Oh, what love, how
Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan at muli na naman po tayong nagsama-sama sa ating pagsamba. At bago po tayo dumulog sa pananalangin, hayaan niyo pong basahin ko ang mga ilang talata mula sa mga awit. Sa awit 34, 1 hanggang 3. Ang sabi niya po, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Manalangin po tayo. Purihin nga po kayo, aming Diyos. Aming Diyos na nakaluklok sa pinakamataas na trono, nakatunghay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli na naman po kaming nagsama-sama upang patuloy namin kayong purihin at pasalamatan. Salamat Lord sa kalayaan na amin pong naihayag ang amin pong pinakamataas na papuri at pagsamba sa pamamagitan po ng aming awitan kanina lang po. Maraming salamat po at nagpapasalamat po kami sa araw na ito na inyo pong tinalaga upang kami na naman po ay muling makinig ng inyong mga salita na ihahayag po sa amin ng iyong tagapagsalita sa araw na ito. Dalangin po namin Lord na ang yung mga salita na yan na amin pong maririnig ay sumiksik po sa aming puso't isipan, dumikit Panginoon, nang sa gayon kasama po naming daladalahin muli sa araw-araw naming pamumuhay, sa araw-araw naming paglakad, nang sa gayon meron po kaming batayan o sandalan, kinakapitan, lakas ng loob na amin pong maharap ang aming pang-araw-araw na challenges. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pribilehyo na inyo pong pinagkaloob na kami sama-samang dumulog sa inyo sa pamamagitan po ng panalangin na amin nga pong ipapanalangin ang aming mahal na bansa, Panginoon. Nananalangin po kami ng kaayusan, pagkakaisa ng bawat mga anak ninyo, Panginoon, lalo-lalo na sa panahon na ito na nalalapit na nga po ang eleksyon, nagkakaroon na po ng pagkawatak-watak, magkakalabang mga partido, Panginoon, nagkakaaway, Panginoon. Lord, nananalangin po kami ng pag-ibig na inyo pong pagkaloob sa bawat isa sa amin nang sa gayon maghari po ang pagmamahal sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga leaders na nangunguna po sa aming bansa, simula po sa aming presidente, sa mga kabinete, Panginoon, sa mga vice president, senators, sa mga local, sa mga congressman, governors, mga mayors, Panginoon, at sa mga kanyang nasasakupan, Lord. Nananalangin po kami ng kaalaman, karunungan, ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa kanila. Nang sa gayon, anuman po ang kanilang gagawin para po sa amin, sa aming bansa, ay ayon lamang po sa inyong kalooban. Patnubayan niyo po sila, Panginoon. Lalo na sa pagbabahagi nga po ng vaccine, Panginoon, nawa magkaroon po ng maayos na pagbabahagi ng iba't iba pang nangangailangan ng vaccine na ito, Panginoon. Pagpalain niyo nga po yung gamot na amin pong natatanggap. Magsilbi po itong protection. At salamat, Lord, dahil sa epekto nga po ng vaccine na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Bumababa na po ang kaso ng
infected ng COVID-19 na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy nga po yung pagkilos niyo sa amin, sa aming bansa, Panginoon. At ang mga kababayan namin na nangunguna po sa pagbabahagi ng vaccination na ito, Panginoon. Lord, kalakasan, patuloy ang aming dalangin, perseverance, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Mga kababayan namin na naapektuhan, nandyan pa rin po, Panginoon, na patuloy na nahahawa ng sakit ng COVID-19 na ito, Panginoon. Ang mga nasa hospital din po, Panginoon. Lord, nananalangin po kami ng kagalingan sa bawat isa sa kanila. Kalakasan, provision para po sa kanilang pangangailangan. Ganun din po, mga kababayan namin na meron din pong nararamdaman, hindi man sa COVID-19 na ito, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Nananalangin po kami ng kagalingan, proteksyon sa bawat pamilya, ang kapayapaan po, Panginoon, sa kanilang puso, sa pamilya, Panginoon. Naway, Lord, makita po nila ang patuloy niyong pagkilos sa kanila nang sa gayon maramdaman po yung kapayapaan na nagmumula lamang pa sa inyo. Hindi sila magkakaroon ng pag-aalala, Panginoon. Dalangin po namin patuloy ang aming mga kapatiran din na nakakaranas ng ibang pagsubok, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita. At lagi pong nandyan na amin pong patuloy na sandalan at naging kalakasan, Panginoon. Siya nga pong patuloy na maghari sa kanilang puso nang sa gayon magkaroon sila ng sapat na lakas ng loob na malabanan o ano man po yung kanilang pinagdadaanan sa kanilang buhay, Lord. Sa bawat lokal na inyo pong pinagkaloob sa mga minerals na kanila pong pinagkukunan ng kayamanan, Panginoon. Yun pong amin pong dinadasal dito dati po sa dawn prayer, Panginoon, na sa iba-ibang lugar, Panginoon, meron po kayong pinagkaloob na kayamanan sa bawat lugar, Panginoon. Naway patuloy itong pagyamanin nila, Panginoon, at patuloy na lumago po ang ekonomiya ng aming bansa. Salamat po at sa mga lingkod nyo na meron man pong nagbabahagi ng iyong mga salita sa bawat lugar-lugar, Panginoon. Kalakasan, proteksyon at yung katatagan ng kanilang paninindigan sa inyong pangasalita. Nang sa gayon, patuloy na maihayag kung sino kayo, Panginoon. Kayo nga po ang aming patuloy na sinasandalan, ang aming pag-asa, Panginoon. Sa pamilya po ng MCF, sa mga outreaches, Panginoon, nanalangin po kami ng inyong paggabay, mga nangunguna sa bawat church, ng inyo pong tinatag, Panginoon. Ay yung mga lingkod, nanalangin po kami ng inyong paggabay, mga provision, Panginoon, yung puso na meron po silang patuloy na eagerness na maihayag patuloy ang inyong mga salita. Marami pa pong mahikayat na may harap sa inyo ng mga ligaw na kaluluwa, Panginoon. Patuloy po, Ama, maghari po kayo sa kanilang puso at mabigyan po kayo ng kapupurihan, Panginoon. Maraming salamat po at sa mga panalangin namin, Panginoon, mga amin pong iaasa sa inyo, ayon lamang po sa inyong kalooban. Kung loloobin niyo, Panginoon, inyo pong ipagkaloob ang aming dalangin sa araw na ito.
purihin po kayo at amin pong ibibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang magandang umaga na naman po sa atin. Isang linggo na ating inabang-abangan po itong karanasang ito. At salamat sa Diyos, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Magkakasama na naman po tayo. At huwag po kayong mawawalan ng kasiglahan sa kalooban. Kung paano po tayo masiglang nag-aawitan ng kahit virtual. Pero malapit na po, mga minamahal, na tayo po'y magkakaroon ng face-to-face worship experience together. Ay, salamat sa Panginoon. At sana nga po ay abang-abangan po natin yan. Mga minamahal, hintayin nyo po yung mga susunod na mga announcement natin, mga detalye nito. Kaya dahan-dahan lang po, hinay-hinay. At tayo po'y tuwan-tuwa sa Panginoon sa kanyang ginagawa na po. All throughout this pandemic experience, nandyan siya, kasama po natin. Kaya nga po mga kapatid, tayo po'y nagagalak na lagi po anuman sinikap na agawin sa atin ng COVID-19 na to, hindi po basta papangyayarihin ng ating Panginoon. We're blessed with last Sunday's message, ano po mga kapatid? At yung tinig ng Diyos kahit sa mga lambak ng ating buhay ay talaga hindi lang po laging mountaintop experience, sabi nga ng Pastor Nes, ano? Kasi doon puro hallelujah at praise the Lord tayo dyan. Pero kahit po doon sa mga valleys ng buhay natin, yung mga lundo, no, talagang sadsad, kasama po natin, meron siyang pagpapahayag. At ngayon pong umaga, mga minamahal, sususugan po natin sa mensahe ngayon yung pangyayari na ating binulay nung nakaraan, maging sa katauhan po ni Elijah. By the way po, yung Elijah, alam mo po niyong kahulugan, mga kapatid, Eli, God, Yahweh, the Lord is God. Ano? At yung karanasan, bag po yung ating pinagbulayan nung nakaraan, chapter 19 ng 1 Kings, etong pangyayari di pa doon sa bundok ng Carmel, may pagtatagumpay po unang-unang ating Panginoon Diyos laban sa mga propeta po ni Baal at ni Asherah. Naku, kapatid ko sa Panginoon, talaga po naman, Elijah, Eli is God, and He is here. So ngayon po, halos karugtong po. Kumbaga sa pelikula ay sequel po ito nung una. Ngayon po, pag-uusapan natin, God's voice in the storm. Ang tinig ng Diyos sa unos o bagyo ng ating mga buhay. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan bilang batayan po ng ating pag-aaral ngayong umaga sa Job chapter 38, ang unang 7 talata po lamang ng kabanatang ito ang ating babasahin sama-sama. Job 38 verses 1 to 7. At muli po, inaanyahan ko yung tumayo mga kapatid, pamilya kung saan tayo naroon bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng kasulatan. Job 38, 1 to 7. And the word of God says, Then the Lord answered Job out of the storm. He said, Who is this that darkens my counsel with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me, if you understand. Who marked off its dimensions? Surely you know. Who stretched a measuring line across it? On what were its footings set? Or who laid its cornerstone? While the morning stars sang together and all the angels shouted for joy. Pinagpala na po ng Panginoon pagbasa ng kanyang mga salita. Okay, maupo na po kayo mga kapatid. At ito po ang mensahe ng Panginoon. Ang sabi nga po nung verse 1, Then the Lord answered Job out of the storm. Sa wakas, the Lord speaks. Medyo matagal-tagal na po ang lumipas mga minamahal mula noong tayo'y parang sumasaksi sa heavenly court at narinig po natin yung panunudyo, yung panunuya nitong si Satanas
doon sa Panginoon sa pagtatanong, does Job fear God for nothing? Kasi nga po, natataya yung kalagayan ni Job, ano? Mayaman, may popularidad sa komunidad at may impluensyang tao, talaga po naman, lahat na, pwede na sabihin. Pero bakit pinapangyari ng Panginoon yun? No? Ngunit kapit pa rin si Job, kaya ang sabi ng Satanas, gagawin bang talagang kapit na kapit ang Job na yan sa kanyang Panginoon kung wala namang pakinabang? Yan, parang tinutudyo-tudyo po. Mula noon, narinig po natin yung 3 ikot ng sagutan ni Job at kanyang mga kaibigang sina Eliphaz, natatandaan niyang pangalan, Bildad, Zophar. Merong isang author, si Keith Kaynor, sa kanyang aklat, Job Experiences God, ginawa niya nga nito, Eli, Bil, Far trio. Eli, Eliphaz, Bil, Bildad, Far, Zophar, Eli, Bil, Far trio. Ang 3 ikot na po ng mga sagutan nila kasi ni Job. And these friends were trying to offer possible reasons bakit nangyayari kay Job yung mga kanyang pinagdadaanan. At alam naman natin, pagka binalikan po natin yung kasaysayan, hindi lang po basta-basta. Matitindi po, mga minamahal. At buhos, todo buhos. Akala nyo sa isang pagkakataon lang po, sa isang araw lang po, lahat ay nawala sa kanya. At matindi pong sigwa ang kanyang pinagdaanan. Unos, daluyong, ika nga po. Yet, as verse 1 says, then the Lord answered Job out of the storm. Mga minamahal, sinasabi po ng kasulatan that God actually speaks through storms, through catastrophes, and through disasters. Gaya na lang ng mga naranasan natin dito, mula pa doon sa Yolanda, sa ating natatandaan, tapos yung Undoy, yung volcanic eruptions, Taal, at yung pagkakasabay po halos nitong sunuran talaga as in noong nakarang taon, bungad ng taon, pagputok ng bulkan. Pagkatapos po, ito namang pandemya. And this pandemic, parang nagbigay po ng matinding dagok sa atin, sa ating panahon. Ang malaking tanong lang po sa atin, mga kapatid, are we listening? Are we paying attention to what God is saying to us? Yun po matindi. Nagpapahayag po siya, pwede siyang mangusap sa likod nitong mga pandemyang ito. Pero nakikinig po ba tayo sa Kanya, mga kapatid? Naka-tune in po ba yung ating airwaves ay sa Kanyang pinapahayag? Sa halip na magtatanong tayo, where is God in all of this? Nasaan ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ito, nangyayaring ito? Bali ba, ipinapalagay po natin tulad ni Job, kay Job, God let him down and let him go. Binitiwan na siya, nilaglag na siya, iniwan na siya ng Panginoon. Yun ang kanyang ipinalagay. Job's worst fears was that God had abandoned him. Talaga pong iniwan na siya. At di nga kasi po, nakakaranas tayo nito, mga kapatid, sa mga unos at bagyo ng buhay. At dito sa pagkasulat ng aklat, bearing his name, Job, from chapter 3 to 37, mahaba pong eksena yun, mga kapatid, tila wala ang Diyos. Iniwan na nga ba siya? Inilaglag na nga ba siya? So, in the silence and the isolation, hindi po alam ni Job that God took a risk, so to speak. Para bang nagtansya, nagbaka sakali sa salitang Pilipino, nagsapalaran baga ang Diyos na kung mangyari man po matitindi sa buhay ni Job, gaano ba ang pagkakataon madalas na God will take risk in us para po ilitaw yung ika nga ating pong integridad, mapangatwiranan niya kahit sa Satanas mismo
na totoong pinanindigan nga po ni Job at hopefully natin, mga kapatid, yun sinasabi natin, meron tayong pananindigan, meron tayong integridad. In response to God's words, when finally God spoke to him out of the storm. And all this, maring hindi basta alam kaagad ni Job yun, lingid sa kanya yun, all this for heavenly purposes of its own. Mangyayari pala na kaya naisulat ito, naging bahagi ng kabuuan ng kasulatan, mga kapatid, nagsilbi si Job na ating larawan. Sa lahat na nagpapatuloy na nagtitiwala sa kanyang Panginoon sa gitna po ng kulimlim, yung bang feeling na walang pagsikat ng pag-asa na. But the great reassurance of Job, chapter 38, ilagay na po natin hanggang chapter 41, yung pag-uusap, salita ng Panginoon kay Job, is that God speaks, that He has come. Alam nyo, sinasabi na ng ating isip yan. Ginugusto nating madamayan sa ating mga saloobin. We are not alone. He, our God, is right there with us. Alam nyo, sa talastasan ni Job sa kanyang mga kaibigan, bigyan nating halimbawa ang mga nararamdaman, ang mga ipinapalagay ni Job sa siphayong kanyang dinaanan. Halimbawa po, just a picture of what he has gone through. Chapter 23, ano po bang description na binanggit ni Job sa kanyang kalalagayan habang siya ay nakikipagtalaktakan sa kanyang mga kaibigan kuno? Chapter 23, yung ilang verses lang po. Halimbawa, verse 3. Una po, verse 3 sabi, if only I knew where to find him, if only I could go to his dwelling. Talon tayo dito sa verse 8 at saka 9. Sabi niya, but if I go to the east, he is not there. If I go to the west, I do not find him. When he is at work in the north, I do not see him. When he turns to the south, I catch no glimpse of him. Alalawang bagay, sa kabuuan ng siphayong kanyang pinagdaanan, he cannot see God. God is nowhere to be found. Di nga kasi po ganun, ang pakiramdam natin at least kapag po mabibigat ang ating pinagdadaanan. Ganun nga po ba talaga ang dating, yung feeling na ganun nga? God's word through Job impels us to do the one important thing while in a storm. Ano po yun? Listen to God's voice. He is speaking. His words will both comfort and direct us, mga minamahal. Listening to His voice, therefore, is the quickest way to come out of the storm. Even in this COVID-19 storm, I dare say, hallelujah, sa kanyang mga salita. We, therefore, must trust God at all time, regardless of the circumstances nating kinakaharap. Sabi nga po ni David Atkinson sa kanyang aklat, The Message of Job. Sabi niya, sometimes trials are like raindrops that keep falling on my head until the drops become annoying. Sabi niya, may mga pagkakataon, yung ulan, parang ang mga pagsubok parang mga yung pong patak ng ulan na yan, pumapatak dito, bumabog sa ating ulunan. Until, sabi niya, the drops become annoying. Hanggang sa dumating po yung punto, yung mga patak ng ulan na yan, nagiging nakakainis na nga ho. Sometimes, patuloy niya, like showers of rain which fall rapidly and cause me to take cover and alienate me from others. Yung pagka lumakas-lakas na ang ulan, ang mangyayari po nun,
maghahanap na tayo ng ating masisilungan at pwedeng mahiwalay tayo sa kanino pa man, sa grupo o kung paano. And sabi niya, sometimes trials are like hurricanes and storms. Dagdag na po natin dyan, floods, volcanic eruptions, and this pandemic. But again, gentlemen and ladies, sa gitna ng kalalagayang feeling natin ni Job, God is so distant, so unfair, so silent. Now, God speaks from the whirlwind. Sa Revised Standard Version, yung storm doon ay translated na whirlwind. Parang ipo-ipo, no? At mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos na nagsalita ay si Yahweh. Yung po yung doon sa chapter 38 nga po, then the Lord, all in caps sa NIV, capital O, capital L, capital O, capital R, capital D. Ang tinutukoy po, no, ginamit po yun ng mga scholars natin, referring to the covenant Lord, Yahweh, Jehovah God. God had been given His personal covenant name doon sa prologue, doon sa unang 2 kabanata po. Doon natin nababasa yun. Afterwards, mula sa chapter 3, yun nga po, yung ikutan ng mga argumento sa pagitan ni Job at ng mga kaibigan, hindi na po nagamit yung Yahweh. So mga kapatid, makita natin, doon po natin nakilala si Job at saka yung God's personal relationship with Him using the name Jehovah, Yahweh. At ulitin ko lang po, throughout chapters 3 to 37, hindi po Yahweh ang ginamit sa banggit nitong Eli Bilfar trio sa pakikipag-argumento nga po sa kanilang kaibigan si Job. Ang tinawag po nila si Lord sa pangalang El Shaddai, God the Almighty. Maganda po yun, mga kapatid. Pero sa aklat na ito, nagamit po yung pangalan na El Shaddai sa pagsasabi, at least nitong mga kaibigan niyang ito, that God, El Shaddai, not Yahweh, God is detached and distant. Medyo malayo, at parang walang pakialam. Sabi nga po natin, bagaman hindi naman po basta ganoon yung unang mga pahayag sa Diyos bilang El Shaddai, pero ipinakilala nila siya hindi po God of personal grace and security, but of distance, detachment, and impersonal almighty power. Gusto nating maranasan din yung pagiging El Shaddai ng ating Panginoon. Display of His grand power and majesty. Pero nalilihis po sila ng paghahayag tungkol dito. Ginamit po nila, makapangyarihan ng Diyos, pero malayo. Wala siyang gaanong pakialam sa mga pangyayari. Ganun po. Ngunit, ngayon dito sa chapter 38 onwards, tinawag muli ang Diyos Yahweh. Yahweh. Ang pagkakaiba po ito. Now, the gracious Lord of the covenant promise of Abraham is speaking to this man from Uz. Parang magkalayo man, magkaiba man ang kanilang mga kalalagayan, pero the same Yahweh, the covenant-keeping God Himself, Yahweh, Jehovah, as He spoke to Abraham, He as well spoke to Job. Ngayon po, mga kapatid, ang Diyos na ang pangalan ay Yahweh, na nakakabit po sa kanyang pangako ng kanyang presensya ng pagmamalasakit at di po natitinag na pagmamahal at pagtatapat sa kanyang tinipan, ang bayang Israel na binubuo mula sa panahon pa ni Abraham. Ito rin po ang Diyos na nagsalita kay Job, mga kapatid. At siya rin pong Diyos na nagsasalita sa atin ngayon sa gitna ng ating mga unos, bagyo at daluyong ng buhay. We need to hear
His voice and respond to Him in humility. Ika nga po ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures. Pagka malwan, maayos, maliwalas po ang mga karanasan natin, parang pabulong-bulong lang si Lord sa atin. He speaks in our conscience. Yan, sa ating mga budhi, sa ating mga konsensya, nagsasalita siya. But shouts, napapasigaw po si Lord in our pains. Anumang kasakitan ng kalooban, anumang nagdudulot po ng kapaitan sa atin. Yan, it is His megaphone to rouse, gisingin po yung ikangay binging mundo. O baka nagbibingi-bingihan po lamang. Sa kasalukuyan po nating kalagayan, mga minamahal, maaaring sinasabi ni Lord sa atin, gaano man po kalalim ang ating pangangailangan. Physically. Salamat naman po sa Panginoon sa isang banda dahil unti-unti pong humuhupa ang bilang. No? Dati po ay hindi bumababa doon sa bilang na 1,000 higit. Nitong mga nakaraang mga araw, abay, bumababa po mga kapatid. At salamat po sa Panginoon. Pero yung need ng physical, ng health natin, matindi po, mga pinakaiibig. Emotionally, sabihin natin. Kaya nga po, sa mamayang gabi po ay makita natin sa ating pagsisimula ng mga serye ng talakayan on healthy minds. Meron tayong pagnanasa in answer to yung panawagan po ng Panginoon sa atin, let the church be church, ministering to, yun po, lalo na sa after effect nitong pandemya nito. Physically, that is, pagkakasakit at matindi po mga pinagdaanan natin. Financially, merong mga pwedeng nawalan ng negosyo, trabaho, nabawasan at least yung mga kinikita, nahirapan po tayo sa ekonomiya ng ating pamilya, economically, unti-unti po nagbubukas ngayon pa lamang ang mga negosyo natin at nahirapan po tayong mabuti. Educationally po, nahirapan pa rin pong patuloy tayo sa pag-aaral ng ating mga anak. And more, mga minamahal. Ang magkagayon po, ang pinakamalalim we consider nating pangailangan, yung pong pagsasaayos ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. And if ever, pag magdaan tayo sa pandemyang ito, chine-check ni Lord. Naghahayag po siya para ipaalala sa atin, kumusta ka na? Kumusta na ba tayong dalawa sa relasyon natin sa isa't isa? At kung sakali man po, sino pa man pong kasama natin sa pagsambang ito sa Panginoon, hindi pa po na malinaw sa kanya na meron siyang nabuo ng ugnayang personal sa Panginoon Diyos, kumilala sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, handang tanggapin at ipahayag na siya'y makasalanan at kailangan niyang kaligtasan tangi mula sa ating Panginoong Hesus, ito po ang pwedeng pagkakataong binibigay ng Panginoon. Kaya nga, let the church be church. Ibig sabihin po, manatiling tapat dun sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa gitna po ng pandemya, sa gitna po ng matitinding mga pagkatanggal sa atin ng mga inaakala natin itong magbibigay seguridad sa ating mga buhay, pera, katanyagan, karunungan at kung ano na pa po. Pero eto pala, si Lord Jesus ang kailangan natin. Ayusin po natin. Maaaring ito ang binibigay ng pagkakataon sa atin sa ating panahon po ngayon, mga relasyon sa ating pong Panginoon. So that in all of this, we should all be saying, God, show us your way by turning our hearts to you, because these things could happen to us at any time. Aminin natin, pwede pong nangyayari lahat ng ito na sa anumang panahon, sa anumang season ng ating buhay. Hindi natin napagandaan po ito at wala tayong kakayahan makapaganda po nito para harapin. It came.
Pero yung pala'y sinasabi sa atin ni Lord, kumusta na tayong magkaugnay? Relasyon sa Panginoon. Ulit po mga kapatid, sinagot ni Lord si Job. At isipin niyo po ito. God gives no answer to Job's questions sa kanyang pagsasalita. No apologies for having been silent for so long. Para bang walang narinig sa Diyos si Job na sabi niya, pasensya ka na ha, na hindi ako nakapagpahayag sa iyo sa matagal-tagal na pagkakataon. No hint about Satan's wager. Yung bang parang panunuya ni Satanas sa Panginoon Diyos na kung makakanti niya itong si Job, itatakwil ni Job ang kanyang Diyos na kinikilala. Walang paliwanag po ang Panginoon doon. No apparent acknowledgement of Job's struggle. Kitang-kita na ng Panginoon ang mga nangyayari kayo, pero parang hindi niya pinapansin. Inakala nga po ng ilang commentators, idinagdag na lang daw po yung chapters 38 hanggang 41 nitong aklat na sa kanyang sarili magandang napakaganda na pong sulat makata or poetry ang aklat na ito. Heto ka mga kapatid. Why, we need to ask, why does God spend all this time talking about the skies, the stars, and the animals He has created? Para bang wala sa hulog, ika nga, yung nagsalita nga po ang Panginoon, finally, pero ibang kanyang binanggit. Tiyak ka namang may mas akmang paksa na mapag-usapan para po doon sa isang merong pinagdadaanan, nakakadama ng kabigatan, malupit na dagok ng tadhana, at parang ayaw niya ng nangyayari sa kanya. Hiwalay na siya sa realidad. Pero mula po sa verse 3 ng chapter 38, meron pong pagtatanong si Lord kay Job, na sabi nga po sa verse 3, kailangan sagutin ni Job. Mga tanong na sa biglang tingin po at sa ulinig ay tila parang gusto lang hiyain o mapahiya si Job kung meron siyang masasagot. O kaya po para ika nga po'y daigin si Job ng ating Panginoon. Pero sa katotohanan po, there is a great possibility, mga minamahal, that these questions are not threatening, but educative. Merong tinuturo po, mga kapatid. Di nga kasi po, ganun tayo eh. Pagka meron tayong unos na pinagdadaanan, ang lagari ng tanong, bakit? Ha? Sunod-sunod po yan. Pero, yung pala, ang mabuting tanong natin, ano yung pwedeng sinasabi ni Lord sa akin mula sa nangyayaring ito sa aking buhay? Damahin po natin yung tono ng pagsasalita. Para bang this sort of questions, tulad ng pagtatanong, isang mabuting teacher, na magtatanong sa kanyang estudyante in order to elicit understanding. Ito, naintindihan nyo na ba ito? Ito ang ating pinag-usapan, ganito at ganyan. Nagtatanong ang guro para gabayan yung kanyang estudyante na makaunawa na po. At syempre, ang unang masisiyahan doon ay yung guro, dahil sa kanyang mga pagsisikap, maturuan ang kanyang mga mag-aaral. Ganun po ang dating. O kaya po, mga kapatid, parang ganito. Paghupa ng unos, pagtila ng ulan, pagaliwalas ng panahon, at pagtatahimik po ng kapaligiran. Tinawag ni Lord si Job. Niyaya niya si Job. By way of application, ikaw, ako, solo with God. Maglakad sa halamanan, showing forth yung pong creation ng ating Diyos. Samahan siya ni Lord to take a walk through His creation. And may imagine po natin, along the way,
magkantabay po ang Panginoon at si Job, pinapakita ng Panginoon, di po, maliwalas na po pa tapos na yung unos. Aba, mga kapatid, nangyari po, along the way, sabi ni Lord, oh, nakikita mo ba yon? Tinuturo niya ang isa sa mga klase ng mga nilikha niya. Pwedeng ibon, pwedeng hayop, pwede pong halaman, puno, pwede pong yung kalangitan, kalawakan, sun and moon and stars. Wow! At pagkatapos po, mga kapatid, yung, oh, do you recognize that? Sabi ng Panginoon sa kanya. Natatandaan po ba yon? At nung ang ating Panginoon Sus, mga kapatid, nandito na sa lupa at nagbiministeryo, meron siyang pahayag tungkol sa kalagayan ng damdamin at kaisipan ng tao na puno po ng pag-aalala. Iniisip po kung anong kakainin, kung ano pong daramtin, etc. etc. And bahagi po ng sinabi ng Panginoon sa kanyang pagmiministeryo sa tao, sabi niya sa kanyang mga alagad, consider the lilies. Oh, pansinin niyo yung mga liro sa parang. Hindi yan nagahayuma. Hindi yan nananahin ng kalamang kasuotan. Pero dinaig pa sa ganda at gara ng mga kasuotan ng Haring Solomon mismo. Lirio sa parang. So, here is God inviting Job to consider the beauty and order na nakamamangha po sa nilikha ng ating Diyos. At huwag mong kakalimutan, kapatid ko sa Panginoon, parte ka ng created world. Para bang sinasabi ni Lord sa atin ngayon, you make this world and life in it beautiful and pleasant. Parte ka ng nilalang ng Diyos, and you make this world and life in it beautiful and pleasant. Hallelujah. In all this, my dear friends, the first and most important thing is that God speaks. He makes Himself known. Ang sinasabi at tinitiyak niya kay Job at katulad sa atin, this is where your heart will find rest, sabi niya, in finding your own place within the panorama of God's purposes for this world. Pwede po nating iangat ang ating mga paningin mula sa lugar ng abo kung saan si Job ay naupo po at makita ang ningning ng luwalhati ni Lord sa kanyang nilikha. Let me quote in the end Thomas Traherne in his book Centuries. Wika po niya, you are never what you ought till you go out of yourself and walk among them, among all creatures. Sabi niya, di ka kailanman magiging kung sino ka nga dapat hanggat hindi ka lumalabas sa iyong sarili at lumakad kasama ng ibang mga nilikha. You are never what you ought till you go out of yourself and walk among them. That maybe is the reason why God took Job on this tour, to show His majesty in His works. To take Job out of himself. Inilabas po ng Panginoon si Job. Dito ka muna. Alis ka muna dyan sa iyong mga sipayo, sa iyong mga unos. To distract him from his misery. To broaden his horizon for the creative and life-giving majesty of God. And especially, to enable him to see himself in a new setting. Maging iba ang pananaw at gayon din po sana sa atin mga pinakaibig. Ano nga po ba ang pahayag ng puso ni Job kay Lord sa matapos ang lahat ng ito? Ang sabi po doon sa last chapter, dito sa verse 5, napakaganda po ng tugon nitong si Job. Ang pahayag po niya,
my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Wow! Finally, nakumbinse si Job. Habang nandun sa gitna ng unos ng kanyang buhay, nagsalita ang Panginoon sa kanya. Na ipinalagay niya, malayo na, nilaglag na siya, at naging tahimik ang Diyos na parang walang pakialam na sa kanya sa matagal-tagal na kalalagayan. But finally, God spoke to him out of the storm, sabi nga po doon sa verse 1. And then, dito po sa huling 2 talata ng chapter 42. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. And so he died, old and full of years. Mga pinakaibig, yun po ang pinapahayag ng Panginoon sa narinig nating boses, maging sa gitna po ng mga unos at daluyong ng ating mga buhay. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita as we've been continually been blessed by His Word, echoing God's voice, at mangyari po maging sa halos matatapos ng taong 2021, patuloy nating ma-echo o may pahayag at patuloy pong marinig ng iba pa ang tinig ng Diyos. Buong linaw sa ating pakinig, sa ating kaisipan, sa ating kalooban, para po sa kanyang kapurihan. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, tuwan-tuwa po ang aming mga puso. Totoo nga naman, meron po kayong sinasabi. Narinig namin ang tinig ninyo mula sa inyong mga salita, mula sa inyong mga kapahayagan. At Panginoon, sa nangyayari po sa kalagitnaan po namin ngayon bilang kagalingan sa karamdaman ng COVID-19 na to, Panginoon, salamat po. Nais namin ngayon angkinin at ipamuhay, sundin ang sinasabi po ninyo. At nawa po, Panginoon, huwag po namin basta kaliligtaan. Sa halip, make every one of us, O Lord, from the parents to the children, at sa bawat pamilya po ng Marikina Christian Fellowship at sa lahat ng kanyang nasasakupan. And even doon sa mga kasabang po namin nananambahan sa iyo sa mga sandaling ito. Make ourselves, O God, familiarized by your word. Masanay na po kami. Pakinggan na po namin kayo ng totohanan, Panginoon, at sundin po sa inyong pinapahayag. Pagka po nalulugod kayo, sabi nga po namin, based on what we experience sa sinasabi po ng salita, pagka po ang Diyos ay natutuwa, lalo siyang nagpapala. And so again, in benediction, I humbly declare in behalf of your people, Panginoon, kalusugan, kapayapaan, kayamanan, kabanalan, mapa sa amin lahat para po sa iyong karangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world from MCM as we gather to